mananampalataya, kailangan po talaga tayo ay magpakalakas, no, sa ating Panginoon. So, atin po ginagawa ito para tayo ay mas lalong maging masigla, no, sapagkat sino po ba ang gagawa nito? Siyempre, ang mga anak lamang ng Diyos. No? Sino pa ba ang magpapalakasan? Siyempre, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. So, dito po sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 10, no? Sabi po dito ng ating kapatid na Pablo, sa wakas, aking mga kapatid, no? Magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. So, malinaw na ito po ay isinulat ni Pablo para po dito sa mga kapatid, no? Naka-address sa mga kapwa nating mananampalataya, kapwa nating kapatid sa ating Panginoon. Okay? Na bagamat po tayo ay hindi magkapatid sa dugo at sa laman, ngunit tayo po ay magkapatid sa Espiritu, no? Magkapatid tayo bilang anak po ng Diyos. Magkapatid po tayo bilang isang mananampalataya. At ito po ang tinutukoy ng ating Panginoon. Na ang gusto po ng ating Panginoon, sa pagitan po ni Pablo, na tayo po ay magpakalakas sa Panginoon. So, ano po ba ang dapat natin gawin para tayo lumakas sa ating Panginoon? Di ba, siyempre may gagawin po yun. No? Hindi po pwede na gusto mong lumakas sa Lord, pero wala kang ginagawa. So, kailangan po with action po sa ating pagluluto. Plano mo ay nagpaplano ka, ngunit wala ka namang ginagawa, wala din po yan. No? Kailangan meron pong pagkilos, ika nga. No, ganoon din po sa ating paglilingkod po, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay. So, ang tanong, ano po ba ang dapat nating gawin para po tayo lumakas sa ating Panginoong Diyos? Ano po yung gagawin natin? Marami, no? Marami ang dapat nating gawin para lumakas po tayo sa Lord, di po ba? At kung inyo pong napapansin sa paligid po natin, no, iilan lamang po talaga ang gumagawa ng mga ganitong klaseng gawain ng ating Panginoon. Di po ba? Napakaraming tao ngayon ay para bagang allergy sa ganitong pagtitipon, sa ganitong fellowship, sa ganitong ginagawa. Ngunit, ang mahalaga po ang mabigyan natin ng karangalan yung ating Diyos. Mabigyan natin siya ng kaulatian kasi ito po talaga ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Kung ang tanong ay sino ang dapat nating sundin, yung gusto po ba ng tao o yung gusto ng Diyos? Siyempre, gusto po ng Diyos. Okay? Maging po, di ba, sa social media, mag-post ka ng Word of God, no? Marami ay walang komento, walang like, walang anuman, walang kibo yung mga tao. Pero pagka ipopost mo yung kung ano-ano mga bagay, no, lalo na yung mga kalasuan, napakarami po mga nagko-komento. So, ganito na po kasi ang sitwasyon ng mundo po natin. Okay? So, ayaw po ni Lord na tayo bilang isang maliit na tupa ng Panginoon ay magiging katulad din po tayo nila. Ang gusto po ni Lord na tayo po ay iba sa kanila. Tama po? Kasi anak talaga ng Diyos, ang tunay talaga anak ng Diyos, iba po sa kanila. Iba po talaga tayo. Kasi po, ang kanilang paniniwala, lihis doon sa ating paniniwala sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi po dito ni Lord, sa wakas, aking mga kapatid, magpakalakas sa Panginoon. So, sabi ni Brother Louie, maraming mga bagay na dapat po natin gawin para tayo lumakas sa ating Panginoon. Tama po yun. Ano unang-unang mga bagay na para tayo lumakas? Pagdalo sa gawain ng Diyos. Tama po? Ganito po ang fellowship. No? Kasi kung wala po nito, hindi tayo lalakas. Okay? Ano pa po? Yung ating tinatawag na private or self-reading. No? Pagbabasa natin ng mga salita po ng Diyos. Ang ating pananalangin sa Lord. No? Kumusta na po ba yung ating pagbabasa, yung ating pananalangin? Okay? So, ano pa po? Siyempre, yung ating self-study, no? Sa mga aral, sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At
Ito po yung mga bagay na ito ay nagdudulot po sa atin ng kalakasan, no, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pong buhay espiritual. Kaya ang sabi po ni Pablo ay saan po ba tayo magpakalakas? No, bukod sa Panginoon, maging po sa kapangyarihan, of course, ng kanyang kalakasan. Ang pinapakita lamang po dito ni Pablo na walang ibang malakas kundi si Lord. Kaya kailangan natin itong ating Panginoon. Tama? Kailangan tayo nakaugnay, kailangan tayo nagkaroon ng tinatawag na relasyon. Kailangan tayo na patuloy na merong komunikasyon, no, sa ating Panginoon. So sa pamamagitan po ng ating pagbabasa, pananalangin, meron tayong komunikasyon sa Lord. Sa pagitan po ng ating pagdalo sa gawain po ng ating Panginoon. So itong kalakasan na ito galing po sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay po sa atin. Bakit sinasabi ni Pablo na kapangyarihan ng kanyang kalakasan? Sapagkat wala na po ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang ating Diyos. Tama po? Siya po ang Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Siya po ang Diyos ng banal na kasulatan. Okay? Hindi po siya Diyos na sinasabi lamang ng tao. Ito po ay patunay, napakaraming katunayan o patunay ng banal na kasulatan na ito po yung ating Diyos na pinilingkuran. Talaga hong Diyos po siya na makapangyarihan po sa lahat. Hindi lamang siya makapangyarihan, kundi makapangyarihan sa lahat. Pag sabing pinakamakapangyarihan, wala na mas makapangyarihan pa roon. Siya lamang po. No? Kaya, nagagawa po niya yung nais po niya at dapat po tayo magpakalakas po roon. Kaya, ang utos ni Lord, dapat po nating sundin. At pagka sinusunod natin ang utos po ng Panginoon, ano po yung kaakibat? Blessing. Tanong, yung buhay ba natin ito sa mundo, blessing ni Lord? Blessing po ni Lord, tama? Yung hininga natin, blessing ni Lord. Yung dugtong buhay, blessing po ni Lord. Tama po? Yung tayo po na hindi nagkakasakit, blessing po yan ni Lord. Okay? Yung tayo ay kumakain araw-araw, blessing po ni Lord. Tama po? Yung tayo po ay nabubuhay, blessing po ni Lord. Lahat po yan, blessing po yan ni Lord. Okay? So ano pa bang hanapin natin blessing? Na sa atin na lahat ang blessing po ng ating Panginoon. Sa totoo lamang po mga kapatid. Okay? So ang kailangan na natin na paglingkuran ang Diyos. Kailangan natin sundin ang kanyang nais po at kalooban po sa ating mabuhay. Kaya tayo ay nagpapatuloy dahil po sa ating Panginoon. Tama po? Kasi tingnan niyo po kung tayo ay nagpapatuloy dahil po sa kapakinabangan ng isang tao, ng isang pastor, matagal na po tayo wala na. Tama po? Kasi pakinabang lang yung anong pakinabang natin dito? Ano ang sa pagpapastor ba? Yayaman po ba ang isang tao? Hindi naman Tama po? Ano ang kikitain dito? Wala naman po. Pero bakit ginagawa natin ito? Kasi po ginagawa natin para sa Lord. Para mabigyan karangalan, kalahatian po ating Panginoon, at bukod doon, masunod natin yung kalooban po ng ating Diyos. Kasi, madalas ko nga po sinasabi na maluwalhati lang ang Diyos sa buhay ko, sapat na. Okay? So, yun po ang pinaka-importanteng rason sa buhay po ng bawat mananampalataya, na mabigyan lang natin karangalan ang Diyos sa buhay natin. Talagang na po tayo. No? Kasi yung mga bagay na yan, susunod lang yan sa atin Pagkakaloob na lang po yan ni Lord sa atin po. Ang mahalaga, yung ating paglilingkod, ang ating buhay espiritual, ang ating pananampalataya, ay dapat lumalago, umangat ang antas ng ating pananampalataya sa Lord. At huwag dapat tayo manlamig. Tama po? Dapat tayo ay mas lalo pang maging mainit dito sa kalagayan natin sa mundo na mainit po yung panahon. Dapat ang ating paglilingkod, mainit din po dapat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, mahalaga po na sundin natin si Lord. Sabi niya, magpakalakas tayo bilang isang mananampalataya. At ang sabi po ni Lord ay magpakalakas tayo sa kapangyarihan ng kalakasan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay?
So, tuloy-tuloy na po tayo sa ganitong gawain tungkol po sa ating Panginoon. No? Huwag tayong manghihina, huwag tayong manamlay, sapagkat dapat meron tayong tinatawag po na joy sa buhay po natin. Okay? Bakit joy? Kasi kung inyo pong napakinggan yung pangaral ni Romel sa yung nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, no? Ay talaga hong nandun po yung ating kagalakan sa ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy na po tayo, no? Kung sino man ayaw, okay lang po yan. At amalaga, tayo ay nandito po ngayon, naglilingkod sa Lord, mas sigit pa dapat tayo na lumago, lumakas, sumigla sa ating paglilingkod po sa Lord. Okay? So yun lamang po, kaya tayo nandito ngayon kay Nanay Muling para natin siya malakasin espiritual, no? Magkaroon ng fellowship, magkaroon ng pakikinig ng salita ng Diyos, Word of God. Kasi alam po natin ang Word of God, ito po ang siyang nagko-comfort sa atin. Ito po ang nagko-convert sa atin. Ito po ang guidance natin sa buhay po natin, no? Ang marami ang nagagawa, no, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, kahit po sa maikli lamang oras, panahon, napakalaking bagay po sa ating buhay espiritual na tayo po ay patuloy na nagtitipon, patuloy na sama-sama na gawin po ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, madalas ko po sinasabi bago tayo magtapos, pagka tayo nag-iihaw, di po ba maraming bagay yan? No, pag maraming baga nanay, di ba lumiliyab lalo? Kukunin mo isang baga na ihiwalay mo. Liliyab pa kayang isa? Di ba hindi na po? May tendency po mamatay. Pero kung isang ito na hiniwalay mo, isama mo doon sa marami, mas lalo siyang aapoy, mas lalo siyang liliyab, mas lalo siyang iinit. Ganon din po sa fellowship po natin na ito. Hindi po pwede isa lang. Kailangan sama-sama tayo sa ating fellowship, sa ating paglilingkod sa Lord, sa ating pagpalakasan ng mga salita ng ating Panginoon. Okay po? So, purihin po ang Diyos at tayong lahat po